election. Kasi po kanina, nanood ako ng hearing. May hearing na naman na ginawa sa Kamara at ang patungkol sa hearing na yon ay dahil may siniwalat naalala nyo, si Ka Eric, na ang travel expenses di umano ng Kongreso ay nasa 2 billion. Yan po ay sinabi ni Ka Eric. Para doon sa mga bago sa channel ko, yan po ang iniimbestigahan. Ang sabi ng Kongreso, fake news si Ka Eric. Kasi hindi naman daw 2 billion. Nasa mga ilang milyon lang po ang travel expenses ng kongresista. Yan ay kwento ng mga kongresista. Siyempre, kwento nila yan, bida sila dyan. Kay Ka Eric, nasa 2 billion daw ang travel expenses. Remember this, hindi po yan budget nila. Travel expenses lang po yan. So, ibig sabihin, kung pupunta sila sa iba't ibang lugar, pang hotel, pang limousine, pang first class na eroplano, pang pagkain, pang business class na eroplano, hindi natin alam kung ano talaga ang sakop niyan. Pero kung tatagalugin natin ang travel expenses, ito po ang pinag-uusapan dito ay yung kanilang biyahe. Pamamasyal man, or ito ay official, or ito ay gastusin nila sa kanilang mga kasama, kung sino man ang kasama nila, hindi naman natin alam ha. Hindi ko sila pinagbibintangan. Malay natin, sino ba kasama nila? Kung kabit, asawa, anak, bodyguard, hindi natin alam. Basta yan, travel expenses di umano. At ang sabi nga ng mga iba, usually yan, tinitira. Iniiwan nila. Halimbawa, ang hiningi, bilyon. Pero ang nagastos lang, milyon. Yung tira, pamigay na. Yan po, ang nagsabi po niyan ay si Attorney Roque. Kaya sadya daw iniiwan yan. Sa page naman yan ni Attorney Roque, kayo mga kongresista, wag ako ipatawag nyo si Attorney Roque. Yan po ang iniimbestigahan. Pero napanood ko po yung live kanina. Yun po ang iniimbestigahan, yung travel expenses. Pero malayong malayo na po. Ang tanungan kanina, sino ba ang talagang may-ari ng SMNI? Kailan ba dinonate ni Kibuloy yung kanyang share dun sa kumpanya? Umiikot po yung istorya kanina sa SMNI at kay Kibuloy. Ito na po ang nakakasakit. Pag talagang pinag-initan ka, kawawa ka, ang layo na po sa istorya. Tandaan nyo po hindi katulad sa husgado. Sa husgado, pag may demanda, you need to stick to the topic. You need to stick to the case. You need to stick dun sa usapan. Ano ba yung demanda? Doon ka lang. Dito, iba-iba na. Ang layo na po, hindi mo na maramdaman yung travel expenses. Yun po ang usapin. Ito po, hamon ko sa inyo. Hamon ko sa inyong mga kongresista. Yun po ang ipaliwanag ninyo, yung travel expenses. Galit na galit kayo sa SMNI. Saan na tayo napunta? Pambihira kayo. Asa ng inyong Christmas spirit? Ang tinatanong sa inyo, magkano ang inyong travel expenses? Habang nagugutom ang taong bayan, hirap silang bumili ng mga bigas, manok, baboy, baka, gulay, sibuyas, apakamahal. Ang mahal ng bilihin, gasolina, napakamahal. Ang mga jeepney drivers nag-strike na dahil hindi na kaya ang gasolina. Ang mahal ng pamasahe. At ang binanggit ni Ka Eric ay yung inyong travel expenses. Sa kabila ng nagugutom ang Pilipinas, sa kabila ng pagtaas ng bilihin dito sa Pilipinas, at kine-question ang inyong travel expenses na bilyon habang gutom ang mga Pilipino, ang sagot ninyo, suspindihin, rebukahin,
tanggalan ng prangkisa ang SMNI. Ang layo nyo po sa putukan, anong nangyayari sa inyo? Hirap na hirap ang Pilipino. Instead na magpaliwanag kayo na hindi ganito ang aming travel expenses, magpakita kayo ng ebidensya. Hindi ba kayo naaawa sa mga Pilipino? Hirap na sa bilihin, pataas ng pataas ang bilihin. Ni hindi nyo man lang sagutin, ni hindi man lang kayo magbigay ng ebidensya. Doon sa tanong ni Ka Eric na 2 bilyon ang inyong gastusin sa pag-travel lang. Pag-travel nyo lang. Yung 2 bilyon kung binili nyo ng bigas, ang daming Pilipino kakain walang gutom. Ang hinihingi sa inyo, ipaliwanag nyo lang, pambihira kayo. Kongresista, ang hinihingi sa inyong ebidensya. Kung hindi totoo yung sinabi ni Ka Eric, maglabas kayo ng ebidensya. Yan lang po ang hinihingi ng taong bayan sa inyo. Ebidensya, paliwanag. Anong ibinigay ninyo? Anong sagot ninyo? Tanggalan ng channel ang SMNI. Ipakulong. Questionin si Kibuloy. Pambihira, ang layo ng sagot ninyo. Sana kayo mga kongresista, sana kayo mga politiko, pag sumagot kayo, ilagay ninyo sa alang-alang ang tiyan ng mga Pilipinong nagugutom. Idikit ninyo sa totoong nangyayari. Gutom ang Pilipino, kaya nagwawala, kaya nagagalit. Yung sagot ninyo, ang layo lagi sa putukan. Hinihingan kayo ng audit, gutom ang Pilipino, tinatanong kung saan nyo ginagastos ang pera ng taong bayan. Ano sagot ninyo? Demanda rito, resolution dito, resolution dyan. Hindi po politika ang sasagot sa gutom ng mga Pilipino. Pambihira, isipin ninyo. 2 billion. Di umano ang travel expenses. Ang hinihingi ng Pilipino, 20 pesos na kilo ng bigas. Totoo o hindi totoo, sana naglalabas kayo ng ebidensya. Kaysa nagpaliwanag kayo. Pinagtulungan yung SMNI? Pinagtulungan yung si Kibuloy? Pambihira kayo. Ito naman mga leaders natin, napakatahimik. Marcos, asan ka na? Napakatahimik mo. Romualdez, asan ka na? Napakatahimik mo. Pambihira kayo. Dapat kayong mga leaders, dapat kayo ang nagtatanggol sa mga taong hindi kayang ipagtanggol ang sarili. Kaya kayo nandiyan dyan eh. Hindi para ipagtanggol ang sarili ninyo. Kaya kayo nandiyan dyan para ipagtanggol ninyo ang hindi kayang ipagtanggol ang sarili. Gutom na Pilipino eh. Anong pinagtatanggol ninyo? Anong lumabas dyan sa ginawa nyong hearing? Pinagtanggol nyo lang ang sarili ninyo eh. Hindi, may nagme-message sa akin, Coach Oli, huwag ka masyado emotional. Hindi, emotional ako dito. Kasi alam nyo, naaalala ko nung campaign period. At nakakakwertuhan ko si Isko. Sabi niya, iba kasi ang sitwasyon nung ikaw ay gutom. Yung ultimo tumaas ang presyo ng bilihin. Pag ikaw ay mahirap, ramdam na ramdam mo. At karamihan ng Pilipino nagugutom ngayon. Let's be serious. Nagugutom ang mga Pilipino. Anong sagot nyo mga kongresista? Anong sagot nyo mga senador?
President, anong sagot? Speaker, anong sagot? Hindi po sa kinakampihan natin sila Kibuloy, etc. Kung mali sila, ikulong sila, pakita kayo ng ebidensya to explain your side. We want to see evidence. Hindi kung sino-sino yung gusto nyong ipakulong, sino gusto nyong sarahan ng channel. Sinong ine-next ninyo? Kaya ako nandidiri sa inyong mga media na kinakampihan nyo pa yan. Anong klase kang media? The next performance will start momentarily.